Man, Jesus, a layman for 38 years. Nag-ayo si Jesus. Tugiayo ni Jesus ang pakul na 38 na siya nag-antos. Okay, sa verse 1, and dini afterward Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Pagkuman ni Jesus sa iyang ministry sa previous na chapter, nibalik daw si Jesus sa Jerusalem kay na isa sa mga holidays na gi-attendan niya dito. Inside the city, sulod sa syudad, near the sheep gate, duol sa gangaan sa mga karnero. So, lain-lain mangod ang gangaan sa Jerusalem na yung sheep gate, agianan sa mga karnero. Was the pool of Bethesda. Naada po na dito ang pool sa Bethesda. Bethesda means house of mercy. Balay sa kaluoy. Okay. With 5 covered porches. Okay. So, this is a pool of healing. Pool of healing. Sa siya ka pool ka maghatag o kaayuhan, but tanaw na to unsay kuan-ani ron. So, nung dini, the pool of Bethesda means house of mercy with 5 covered porches. 5 ka covered porches. And then, kada covered porches, crowds of sick people. Takkan kuno kay masakiton kay mura pa siya o sa ato pa marong hospital. Mura siya hospital. Crowds of sick people na ay mga, unsa man yung mga sakiton ng mga tao, mga bakul, mga paralyzed, naghigda kada porches. Kadong porches equivalent o mga hospital beds, di ba? So dito sa pool. And then one of them lying there had been sick for 38 years. Isa sa mga sakit dito naghigda, 38 na katuig itaw niya antos. So 38 years being tormented for 38 years. And then, matod pa, when Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, would you like to get well? So pagkabalo ni Jesus nga, ingana nakalugayon ang iyong pagkasakit o pagsakit, nangutan na siya, gusto ba ka maulian? Ngayon ito nga, nangutan na pa ba si Jesus? Kabalo ba mo? Kabalo ba si Jesus sa pero gusto lang niya mo answer o sakto ang taong ipangutanon. Diba? Sa hearing, dito daugod sa mga question. Diba? Kasi, ang question, kining sayon o say ang question, lisod ang siron. Diba? Sayon ang question, pero lisod ang siron na sa ingana, diba? Oh, so, nagmatter sa answer sa tao ang dagan sa kining unsa na sa kahimtang. So, kabalo si Jesus nga 38 years na kay nagmoolagi ang tinuod, pero nangutan na pag si Jesus sa tao nga nagpasakiton, gusto ba ka maulian? As I studied the Word of God, si Jesus nangutan na gid siya kay gusto siya tubag din sakto gikan sa tao. Kaya di ba? He's a doctor man. Di ba ang doctor mangutan na siya sa patient? Unsa man mo gibati? Unsa man imo kwa, di ba? So kung dili mo tukan og sakto ang iyang pasyente, dili gyud matumpok pud unsa poy gibati. Oh, so ingani. So tingala tanganong iningon nangutan na ko man Jesus gusto ba ka maulian? Okay. Unsa tubag sa masakiton ingon siya? I can't sir, dili, matod pa, the sick man said, kaya nga naman, nga ni magod siya, kato nga pool, kung kurawon na to sa anghel, ang unang makaabot dito sa pool katong sa pagkuraw, mooray maulian. O ang makatugsod dito, makaadto dito sa pool, ang unang gid makaadto dito mo ay maulian. Niya siya kay bakulman, so dinaganay, wala gid siya bawot. So gusto siya, walang naaman siya dito, kaya gusto siya maulian. Kaya katong nga pool is, kung kutaw na to sa anghel, maulian gid ang una maka tuslog dito. Sa ato pa kaning story, lamang gid ang mag-una. Di ba lamang? Kaya kung ang maulian gid ang mag-una,
Ligardi bago siya nasay, itugtugi siya nasay, basta makauna, maulihan gid siya. So ingon man siya nga kay, di ba ngano ang tubag sa tao siya nga, di bang pangutanan ni Jesus, gusto ba ka maulihan? Ingon siya, dili man good sir kay kung ang kutawon na, di ba kutawon no, bubbles man gina. Kung kutawon na ang pool mo, bubbles man, dili man ko kaduol, kawala may mo, uban ako. Someone else always gets there ahead of me. Sa maulang tanmang ko, sir. Kung burawon na, kutawon na ang pool. So, ingon siya, di siya maulian. Kaya ang iyang hunahuna, ang iyang kaayuhan, dito ra kung kutawon sa pool. So, isa gusto ba ka maulian siya na? Marami, di ko maulian, kaya maunahan mo ko pirmi. Di ba na siya? Oh, so di man, gusto siya maulian, pero yun nga, dili ko maulian, kaya maunahan mo ko pirmi. So, the unexpected healing. When nag-kwan siya, negative siya isa nga. Naging ko maulian na ni kay o pa makalakaw man, makadagan. O niya kung mag-movement na ko, lupig ko man ko sa uman. Diba? So, yun na. So, Jesus told him, stand up, pick up your mat, and walk. Hello, man si Jesus. Niya pakul ba ito ha? Sabi, tindog niya. Bitbita imong banig ug lakaw. And instantly the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking, but his miracle happened on the Sabbath. Unexpected healing. Kaya mag-isa nagdahong nga iyang kaistorya, mao na tong best doctor sa iyang kaso. Di ba? O kung naunahan sa pila kay gayon, naunahan siya kaulian kay di lagi siya ka adto lagi sa pool nga na-stirred up na utaw na sa anghel may mukuraw ato sa ato pa kada kuraw sa anghel isa ni maulian kay mauna man ani panahon na po siya na po naulian siya na po naulian kay taga ano pa for the Lord. So say pasabot nga dapat bili gid ay mawadag paglaom ang mga masakiton. Kaya basta si Jesus muagi na plano dili gid niya labyan. So, atod pa sa pulong sa Ginoo, tungod sa kaluoy ko pa sa Ginoo aning tawhana, 38 years na siya sakito sa ato pa na ay long years nga pag-antos sa tao, pero mahuman gid ang pag-antos. Kaya naagid si Lord, special nga move. So, ginana niya ang bakul tindog, alsaha imong banig ug lakaw. Sugo niya, tulog ka buok, pila hindi tulog. Stand up, pick up your mat, and walk. Wala gid ingon ng bakul nga. Grabe, sad ka, diritso sa tali patindog, manugo po ka diritso. So, the statement of Jesus, the word of Jesus, kung i-obey ka na adyo milagro. Ang sugo ni Jesus, nga murag imposible, kaya ang bakol ipalakawan man niya. Ang bakol ipalakaw, alsa sa iyang banig, o butindog siya, butindog, asahon ang iyang banig, o mulakaw. Instantly, lakaw siya, naulian siya. Sa ato pa diya sa ginawala man siya imposible. Kung mutuo lang lagi. Sa ato pa kung wala dito siya gikalit, wala siya ni obey sa statement ni Jesus, sa command ni Jesus, hindi siya maulian. Hindi siya maulian. So kung mag-work pa ito mo na mag-doubt pa, kung mutuo ba tagdili, madelay na, wala na, expire na. So, instantly gid siya naulian. He rolled up his sleeping mat and began walking, but his miracle happened on the Sabbath. Iba na matos balaod, nga wala mong trabaho sa Sabado. Pahulay lang sila. Sa ato pa, nga naman gituig pa ito sa Sabado po si Jesse ato dito. Wala mas permis santo. So, kung sa naitabo, so the Jewish, verse 10,
So the Jewish leaders objected. They said to the man he said to the man who was cured, "You can't work on the Sabbath." Giingan dayon sa mga Jewish leaders. Ang katunaulian nga tao nga, di ka pwede mo trabaho. Dili na imo pwede asahon imong banig isa. Ang balaod wala the law doesn't allow you to carry the sleeping mat. May kontrabida nga law abiders but disobedient to the Lord. Law abiders but disobedient to the Lord. Nag-ingon na si Jesus, asaha, bitbita imong banig. Ang mga kontrabida po, himantayon daw nagkasing-kasing, nga ibig malipay sila na uli atong tao, nangontra pag inion sila. Ingon sila, ang balaod nag-ingon, dili ka pwede mo, alsas imong banig. Ninaalsa naman. Sa ato pa, nanay kaso. Nasa naman na. Kaya mo ito naulian siya kay obey siya sa 3 commands in Jesus. Stand up, pick up your mat, and walk. So naalsa na niya, sa ato pa na siya kaso. Nanay siya kaso kay nakitaan mo siya. But he replied, ingon ang naulian na tao, "The man who healed me told me, pick up your mat and walk." Siya, ang tao nga ayo na po ringon man siya nga, ako asakon akong banig, umulakaw. So, unsay pasabot ani. May mga panahon nga sandwich ta. Nag-obita si Ginoo, pero para sa mga law abiders, ni disobita o kontrabida ta. Violators ta. Pero atubangan si Ginoo kinsa may tinuod violators ato. Kato mga Jewish leaders nga nangimantay or katong katong tao nga ilagay bantayan kay batot pa sa balaod dito pwede buhaton. So say pasabot nga na ay atong engage yung attachment sa Ginoo na atong gi-obey kang Lord apan ka lagot ikasuko sa uban. Ikakontra sa uban. O daghan niya pa na ron. Sakto imong gibuhat kay instruction na ni Lord, i-reveal na ni Lord, instruct na ni Lord, o na ay nahitabo ng milagro. Pero para sa uban, doon imong gibuhat. Dili maayo imong gibuhat para sa uban. And majority nga blinded who spirit of the Lord is not in them are talking the same thing. Para na sa sinultian. Pero, kabalo si Lord, nag-observe lang si Lord, nagtanaw lang si Lord sa conflict of two sides, kinsay yoy tarong o kinsay dili tarong. So, ang tao nito, bakit siya nga, ang tao nag-ayon na ako, niingon man ako nga akong asakon, akong bitbiton, akong banig o mulakaw. In verse 12, who said such a thing as that? Sa ingon sila, kinsa man nag-ingon na, they demanded. And the man didn't know, for Jesus has disappeared into the crowd. Wala man po siya kaila. Wala siya katubag. Kinsa man po ito na iwanin mo? Wala man siya kasubag kay mukha ba'y pagkakita niya, naman siya kaila. Nangita siya, wa naman. Na-disappear naman. So, siya kaila. Pero naulian siya. So, di mga panahon nga, na igigamit si Ginoo nga, naulian ta, pero kata kaila, pero naanay agi siya, nga nakaila ta na ay milagro. Patakaila kasi gigamit si Ginoo, nga maulian ta, sinati ta sa kaong si Ginoo, apuro si Ginoo, pero wala to. Pero, nahimong issue ang maong mahitabo. So, na mga ingana. So, isa kinsa nagsulti ato, nga, di mo na pwede sa balaod. Yung taw-taw na ulian. Katong anak ko, nag-ayon ako. Iling-ilingi siya, man siya, wala man nakita, kaya na-disappear naman daw si Jesus sa crowd, kaya nagkan mga tao. But afterward, Jesus found him in the temple and told him, "Now you are well, so stop sinning or something even worse may happen to you."
So, ang maong nga tao, kanindot po ani, kay human siya na uli, niya to sa templo. Sa ato pa, equivalent na simbahan. Sa ato na. Niya to siya sa templo, kay nagpasalamat siguro siya dito. Alalag. Nga naman siya nagpasalamat siya sa Ginoo. So, kaya ato na siya sa templo, nakita na si Jesus. Nga, kaya di ba ito siya puta? Kita isa sa pruma. Nakita siya ni Jesus, o nakita po niya si Jesus. Ug unsa ingon ni Jesus sa iya, ha? Kaya naulian naman ka, ayaw na pagpakasala. So sa pasabot, sin can bring deformities, can bring sickness and disease. Ang sala, maka-create or cause o balatian. Makatagid siya sakit. Primero, gamay pa ng tomography. Muna nga, sa tingin sa doctor, if symptoms persist, consult your doctor or see your doctor. Pero dili na malala, ang dili na dugay ayuhon. So, yung ini nga, ang statement ni Jesus sa tao nga naulian, nga, kay naulian naman ka, stop sinning sa ato pa, dili ipasabot, nga kung naulian nas balatian, kumpiyansa na. Mubalik ka sa tong dili maayong binuhatan, dili maayong lifestyle. So now that you are well, so stop sinning or something even worse may happen to you. So kung mupadayon ko na siya pagpakasala, matod pa, worse pa jud kuno ang iyang sinati. So mo na nga nganong ingon nga worse man, connected siya kay ang nagpalayo sa balatian ang demon spirit man. Diba, kung mabalik na ang demon spirit, makabalik siya kay na ay entry. 7 other spirit ang iyang dalon. Muna mag-worse. Okay. So, inana siya nga gusto ni Lord na sa itang dili ta mo kumpiyansa nga nakadawat ang deliverance, nakadawat ng kaayuhan, unya magbalik ta sa atong mga dili maayong binuhatan, dili maayong mga lifestyle, dili maayong mga engagement and attachment. Kaya si Lord, something even worse may happen to you. Magkalala na noon. Just karon lang recently, ang gatag ni Lord na example na principle, di ba? Pagkuhan ato naputol naman to. O sa kuhan pa operasyon, naoperahan na, naputol na. Di ba kung maputol na, mo sa lingsing? Di ba mo sa lingsing? Pag sa lingsing, mo daghan. Muto yung sa doktor na, nanidikatay na noon, nag-spread. So na yung anak. And what's the entry? It's a sin, sala. Kaya mo lang din ako, ingon ako nga, the more we keep sinning, the more we are stepping to our grave. And before that grave, nagkuhan sa sex, sakit. Kaya sakit, muhatod man, ang uban nga sakit, matod mas kamatayon. So yun din stop sinning, or else something worse may happen to you. Matod pa sa pulong sa Ginoo in verse 14. In verse 15, then the man went and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him. So anak pa niyan ilhi sa tao nga naulian, si Jesus din dito siya sa temple. Anak niya nailhan si Jesus, na si Jesus itong nag-ayon niya, anak pa na ilhan ni si Jesus, sa din nasulod niya sa temple. Kasi pasabot anak, di jud ta ka makailag ayo si Ginoo kung dili ta masulod og simbahan. Amen. Makailan lang ta by name. Makailan lang ta bag da lahi ba na nakailakas ngalan kaysa nakita dyan mo na ilang ginamo siya dugang in many ways. So nadugang ang iyang kuan, nailhan na niya ang nag-ayo niya. So say pasabot. The more kung kita gimilagruhan si Ginoo, kung kita naka-encounter si Ginoo, unya, upadayon tag ato sa templo, kay dito na to mag-meet si Lord. Ingon pa sa pulong si Ginoo,
mailhang tag-ayo o makailapot ta sa Ginoo. Mailhang tag-ayo sa Ginoo kay naman ta present man ta. Oh. Di ba sa mga istra? Duha ra man na mailhan ka. Mailhan ka kay absent ka or mailhan ka kay present ka pirmi. Mailhan ka kay ka-participate ka. Di ba mailhan ka kay cutting classes dagan na siya nga mga sitwasyon ilhanan. Okay. Sumatod pa din verse 15, then the man went and told the Jewish leaders. So kinsa daw kuno ang mga kontrabida? Jewish leaders. They have known the scriptures. They are law abiders. But the Spirit of the Lord is not in them. Maayos sila sa pulong. Diba ang mga Jews, they're good in the law of Moses. Maayos sila sa balaod ni Moses. Maayos sila. Maayos sila. Kabisado, naghanas na sila. Pero they don't have the Spirit of the Lord. Lahi ng maalamon ka sa pulong, pero wala ka ni mag-Espiritu sa Ginoo. Tanawa ra. Kinsay kasagara kontra sa mga disciples ni Jesus. Di ba mga Jewish, mga leaders man o mga kanang mga Hudiyo, nakabulos balaod? Kaya pahinapog man nila na, wani amua, kay muna adan mo ni. Ang mga dear disciples po, ang teaching po ni Jesus kina ha. Ang experience nila gawin sa Ginoo. The Jewish believers, they have the word, the law. They are expert in law. But they don't have the power. Di ba nakabasa pa ta nakamilagro sila? Wala. Pero mga disciples ni Jesus, naghanap ni mga milagro. Ang ilang ginalihan lahat. It's not about the law. It's about the word of the Lord with power. So, wala na iskisim na ay pagbangi, pagbingkil. Wala nga. Kung dili ta aware, maglipugtag, makapabugnaw nga. Nagladis man. Nganong ingato man siya? Nganong ingato man yung pikas? Nganong ingani man na? Manito, kita na rin maigo. Kung kita na igo. Kita yung mag-igo kung kita na igo. Okay. Hello? Diba kay the Word of God, kung ato sa Ginoo ayo, it opens our everything. Our understanding, our eyes, our heart nga hingan na gid. So mula ito, kung mo ato sa temple dagantag ma-discover. Dagantag ma-discover, dagantag makita, dagantag ma-experience. So, anak pa na Elias na naayo nga si Jesus na ito, o report siya sa Jewish leaders nga si Jesus ang nag-ayo niya. So the Jewish leaders began harassing Jesus for breaking the Sabbath rules. Tungod ato, lain na po niya issue. Nag-ipa ni Jesus. Ginaharas na si Jesus. Kaya supak lagi nila ni Jesus ang Sabbath rules. Kaya wala man sila kailan nagkinsa si Jesus. Ang nakailan ni Jesus katong 12 disciples niya o mga followers niya through atong pagpanudlo niya. But not exactly as unsagid si Jesus. Bisan kanya may disciples ko, anak. Kaya si Jesus, di magod siya. Di magod si Jesus. Pagkarapar nga, magpaboost kitsi kaugalingon, magpailag kitsi sa kaugalingon, kinsa siya. The ordinary lagi siya. So, iharas siya. But Jesus replied, my Father is always working. Bisan akong amahan, kanon nagkatrabaho. And so am I, ako put. Sa ko, no? Ang amahan sinig trabaho. Kaya ang tinuod ng amahan, magtrabaho, dili kay magtangay. Amen. Hello. So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him. So naglagot ug ayo ang Jewish leaders sa giyan-giyan ni Jen ako man karon ni katabaho ako pud katabaho. Sa ato pa ayo ko buyag ka nga nagtrabaho ko sa Sabado nga supak sa inyong balaod, supak sa Sabat rule. So nasukog ayo ang Jewish leaders, gusto na nila patyon gid si Jesus. Init di kailang tuko ang Jesus. Ano man? So wahi maguga ayo. Opposite spirit sila. Opposite spirit. The other opposite sila, the other has the law.
And then the other side, they have the grace of God, the Word of God with grace. Na nakigrace man ang pikas, nakiglupa man ang pikas, di mas napadong pikas, di una. And beside that, there's jealousy and envy. Not just jealousy and envy and pride. Never, kaya pride o jealousy and envy, mag-uban siya ng tulong. Di kita pwede magbulag. Kasagara, ga jealous o ga envy magsina tungkol sa garbo. Na jealous sila sina katungkol silang garbo. Kay, daghan magka-followers si Jesus. Daghan nagsunod-sunod ni Jesus. Daghan naulian si Jesus. Sila wak may milagro na perform nila. Kung matod pa din ni, for he not only broke the Sabbath, gusto nila nga, patil si Jesus, kaya hindi lang kuno iyang gisupak ang balaod. He called God his Father siya. Itawag pa ng Ginoo nga iyang amahan. Kaya wala man lang isang kabalogin si Jesus. And thereby making himself equal with God. Kanya ingon-ingon siya, pariyalo ko siya sa Diyos. Anong ituog man niya? Father o iyang God. Wala man siya ka, wala sila kailang. So, naay mga panahon nga, kinaisyo tao negative, ginaisyo tag sayo, pero dili day sayo, kita'y tarong sila sakto. O kita'y tarong sila sayo. So, kung wala ang guidance sa Espiritu sa Ginoo nato, pwede ika-discourage, pwede wala yung tatungwali itong permitting nga, ikaw nagkalayo, sa pagpangalaga nagkadasing, apalong mo jud ka. Sa buwagan kag tubig para mapalong ka. Kung ako na ka sa dalan, ang kontrabida ipalandslide kay aron nga kuan jud ka di ka padayon sa dalan nga sa unahan para magmalangkuson ka, kila kang babagan. But as long as God is with us, ang Diyos nag-uban nato. They never succeed. No matter how harsh their words are, no matter how mad they are, how powerful they are, how strong they are, ligid sa mga puso. Okay. So Jesus nag-explain din si Jesus, I tell you the truth. The Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Ingon si Jesus nag-explain. So tingin ko kamuros ka matuuran nga ang anak, dili mo buhat, pinagi sa kaugaling mo lamang. Iyang ginabuhat, ang iyang nakita sa ang amahan nagibuhat. Whatever the Father does, the Son also does. Kaya ang amahan o anak, namuhat. Kaya tinuod nga liwat sa amahan, muawat sa amahan nga buutan, kugihan. Kaya lisod kay kung amahan tapulan. Imagine na kung amahan tapulan. Ano sa may dangatas pamilya? Nga. Diba? Zato ang amahan na muhat o ang anak po na muhat. Kaya kung tanan tapulan sa pamilya, malnourished tanan. Wala kahinglo, wala kapsa, wala tanan. Kaya mag-isig ka na magtanga. Murag paralyzed tanan, wala achievement a day. So, ingat dili, sa verse 19, so diyan ko kamo na ang anak dili mo buhat sa iyang kaugalingon lamang, o dili ginabuhat niya unsa nakita niya sa amahan. O unsa gibuhat sa amahan, gibuhat pud sa anak. Kaya ang anak nga buutan nga mo awat sa good pattern, mahimo kugihan. Pero ang anak ka mo awat sa iyang amahan nga tinapulan, daotan, pagkaluoy pagyo. In verse 20, for the Father loves the Son and shows him everything he is doing. Kaya ang amahan ay gugma siyang anak kung ipakita niya siyang anak ang tanan niyang gibuhat. In fact, the Father will show him how to do even greater works than healing this man. So, ingon pa si Jesus. Ang amahan ay gugma siyang anak kung ipakita niya siyang anak ang tanang butang ay gibuhat o gani. Ang amahan nagpakita kaniya o dako pa nga iyang mabuhat
Matod pa, kaysa pag-ayo aning tawhana. Then you will truly be astonished o mahibulong kamo. For just as the Father gives life to those he raises from the dead, kaingon man ang Amahan nagkata kinabuhi atong gibanhaw niya sa mga patay, gibanhaw sa pagkamatay. So the Son gives life to anyone he wants. O ang anak, muhatag siya kinabuhi ni bisan kinsa iyang gusto. So siya pasabot ani, nakawali si Jesus sa mga Jewish leaders. Nagwali siya. Dili na binagi sa balaod, but the reality unsay purpose Amahan, unsay gibuhat sa unsay mga gibuhat nila nga wala gid kunoy kuan gipalabot sana gipa waste ka time. Namuhat ang Amahan, ang anak ko namuhat. Kaya ang tinuod mo lagi, kung ang Amahan buot kugihan o buutan pagkanindo. Kuni kung Amahan dautan pa o tapulan pagkanalang. Amen ba? Hello? Di ba naarap ba ganyan na dautan pa tapulan pa? Naapoy uban sada kay buutan pa kugihan pa. O may gubaon pa jud niya katupikas buutan pa tapulan pa. Wasyuso pa, hiningka pa. So tanan pagkaluoy gid taon. Pagkaluoy. Nya. Kanang luoy kisanan. So in addition in verse 22, the Father judges no one. Ingon siya ang Amahan. The Father judges no one. Wala siya naghukom. Yeah? Sa nabisan kinsa instead. He has given the Son absolute authority to judge. Halak ka, diri karon. Kinsa ang Amahan wala naghukom. Nabisan kinsa apan. Ang iyang anak, gitagaan niya ko absolute authority. Dili na wakli, dili na matangtang authority to judge. So that everyone will honor the Son aron ang matag-usa mo pasidungog sa anak, just as they honor the Father at ingon nga sila nagpasidungog sa Amahan. Anyone who does not honor the Son, ang bisan kinsa nga wala ni takot sa anak, is certainly not honoring the Father who sent him. Wala po sila natakot sa Amahan nga nagpadala kaniya. So ang nag-honor, ang nagtakot sa anak, nagtakot po sa Amahan. Kung sabi ko sabot anak, ang nag-honor o nagtakot po sa gamit ng instrumento o lipot o sulugoon sa Amahan o anak, daw gitakot po nila ang Amahan o anak. So kung gitahod nila alagad si Ginoo nga gipanigan sa Ginoo is maayo. Pero kung kontrahan nila ang gipanigan si Ginoo kay sila maingon nga sila sakto, kontra po nilang Ginoo. So mo na nga naius na kayo magkalibog lagi tanganong ingana man. Ang correct answer katong nagsigilag pangontra, wala na kanilang espiritus Ginoo. They understand that they have the Holy Spirit, or they understand that there is a Holy Spirit. They acknowledge that they have the Holy Spirit. But the manifestation of the Holy Spirit, the identity of the Holy Spirit nga nasa tuwa, dili gid mohatag og bigaw, mohatag gid og kalinaw. Ana na dyan na. Diba? Remember, in the book of Acts chapter 2, because they were guided by the Spirit of the Lord to be there, giguide sila sa Espiritu Santo ariti. O sa di nga dito sila tanan gibautismohan sa Espiritu Santo, gibutsanan sa Espiritu Santo. O halos silang tanan dito, pareha sila gibangbuhat. Diba pareha sila gibangbuhat? Kaya ang guided sa Espiritu Santo, magkauyunay sa leading sa Espiritu Santo. Amen. Kung dili ta guided sa Espiritu Santo, musupak ta. Kaya abi na tukid sa kita'y sakto, mo insist pa kita. So that's the measurement. Unsa man gyud? Are we fighting for our ego, or are we fighting because the Spirit of the Lord is leading us to do such thing and to speak such thing? Kaya uban, ang ego naman gipa iral, dili naman ang leading sa Espiritu Santo.
And that's very reality. That's very reality. Okay. Sumatod pa din eh. Okay. Padayon ta. In verse 24, I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. Ayun si Jesus. Kasi kibalihan ni Ani. Ang mga Jewish leaders. Ito na sa temple. Nakawali siya. Sultian ko kamus na matuoran. Katong nang mati sa akong mensahe o gituo sa Diyos na nagpadala ka nako, nakadabaton o kinabuhi walay katapusan, they will never be condemned for their sins. Dili na sila pagahukman sa ilang sala. So si pasabot, kung maminaw tag mutuo, mahinluan ta sa atong sala. Di ba? John 15, John 15:3, you're already clean by the word I have spoken to you. Kung maminaw ta, dili ta mo react. Maminaw tag mutuo, dili ta mo react. Mahinluan ta sa atong sala, and we will never be condemned of our sins. Klaruhan na ito, balik ko na ito. Nako sa 24, I tell you the truth. Those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life. Nakalatas na sila sa kamatayon na tos kinabuhi. Why? For just listening and believing the message of the Lord. Kandidato na unta pa nga ko anon. Pero kay naminaw man ta, nagtuo man ta, na ay gibuhat si Lord sa atong kinabuhi. Ang atong sala, iyang hinluan. Huwag din na nga, gaan na ito pamati. Di pa, lahi pa yun pamati, ni mo nakaligo ka. Lahi pa na mo pamati. Nakasulay, magligo, isa kakabo. Bisa kilapos gani, di kulangon pag gani siguro na. Oh. Saan na lang? Ligong pato na. Ligong pato. So yun na. Kasi pasabot kong ilimit na to atong time sa word. Mura lang kita wala pa nagligo. Ingan na. So the more we love the word of God, the more we want more the word of God, or the more tagapasablig, the more ta nagsablig. Ug the more ta nagsablig, the more ta maagbaw, the more ta mahilo ang mga hugaw, mga tangtang. Amen. So if we are limiting God to cleanse us because we are hurry para makaselfon na ta, ma-spend na itong time dito sa walay pulos. Nadagan pa mga butas po unang nga di mao. That's another thing. So two, they will, when they listen to me and believe in God that who sent me, they have eternal life, and they will never be condemned of their sins, for they have already passed from death to life. O, naku ba itong example, itong padangan Teresa, ang kasimpa. Stroke siya. So, pa siya nag-stroke, kasimpa, kasi dili ka nagsimpa. Sila nag-stroke siya, ngano nag-stroke po siya. Ayon sa mga pwede ay life sa kawa mo kabalo, o sa lifestyle. Kusog matigig kay kusog kayo, ay laro na sila kaliwat. Ay, mapalit ka na ang iyang ganakan, yun nga humba ka na, bitaw ka uyog-uyog, bitaw jud, mapalit gid siya ka ng manok nga, ka ng palit. O palit, siya rin mo kawan anak. Ay, pastilan. Kanlaw, na-stroke siya, nakuma siya. O, kuma. O, so gidala siya dito sa kuan hospital, anto na des provincial, anto dito, kung tanawon bitaw ni mo. Kung tanawon ni mo sa tanawhan mo, maingin siya ka matay na siya ni. Pero bagit siya namatay. Kaya nga no, tungod ani, kaya ganahan bagit siya simba. O, sa diyang nakagawa sa hospital, na-ICU man to, pagawa sa hospital nga, kiang-kiang ko sana, sa panay, linaktan anang na-stroke bitaw, musimba maging siya kanitili. Na ang iyong mga kauban nga, sana nagsakit, kaya po nga mild na o sakit niya, siya kaya humapit ko siya, kuban mild na nga stroke, nangamatay ko na. Sa iya, siya ang tuturubuhi pa siya. Nga naman, ang tiyo ko kalimot sa iya, ganahan kitsak simba. So, nakasimba na sa ato diri. Inagkit siya. Kasi ito, ang ganahan maminaw sa pulong umutuo, magkapas sa death to life.
Buhi pa siya karon, pero ay mga kabats, wala na nangamatay, nadugay na nangamatay, siya buhi pa ito doon. Yan, pero nagsakit na siya karon kay, wala naman kay siya kasimba kay, dili man to kuha ng iyang pamilya dito sa Davao. Okay, verse 25 na ta. And I assure you that the time is coming indeed, it's now. Ako ipaniguro kaninyo ang panahon mo abotay na og niabot na karon. When the dead will hear my voice, nga kung ang patay makadungog sa kung tingog, the voice of the Son of God, ang tingog sa anak sa Dios, and those who listen will live. Ngayon ikaw, unsa man din nga klase nga patay nga makadungog man? Diba? Kita mo sa 25, nakita niyo screen? So, tiyan ko kamo, maabot ang panahon, umiabot na karon. When the dead will hear my voice, sa diha nga ang patay, mamino sa ulit, ingay ko nga, unsa man yung klase nga patay, nga mamino ko, mas tingog si Ginoo. Patay na spiritually, wala pa na patay physically. Kaya kung patay na physically, di na yun na, pero patay spiritually, buhay pa physically, makadungog man. Nga ang patay spiritually, kung makadungog daw sa tingog si Ginoo, mabuhi. Diba? Isa natin mahihan nga na identification or identity na nabuhi na ito ka ng espiritu. Nananat ang basa sa Biblia, kaya ito paminaw, nananat ang simba. Sa una, ay wala, dyan na ang taon sa itong vocabulary. Basta lang ato, laag, makadungtog sa Ginoo, agpo ta sa Ginoo, kuha na. Dili dyan nga naka-intense ang atong pagkuhan sa Ginoo, pagpanerbisyo. So to, when the dead will hear my voice, the voice of the Son of God, and those who listen will live. Kung katong mamino, mabuhi. Mabuhi na ang kalag o espiritu. Kaya mabuhi na magkalag espiritu, o then to, ang atong lawas, wala. Makita na ito, barasingkod. Bisag ulan. Agay po tayo kasi po. Baha rin mag-ulan. Maray mag-ulan. Hallelujah. Itong bato naging pre-meeting ba ito? Iabot man dito dito. Yan ako ilakaw pa ingon dito. May gani kaya na lang. Wala pa katabo kayo. Naalagi na kayo sa kinan. Uy, sakay ko ba? Igo, gisag nga, nakaduol na ko, nakasakay ko. Anak pa na larga kayo ko. Ituyo to kayo. Api man ako doon ra kayo tubig nga. Baha rin, ha? Layo man, dihapit man din abot dito. So, kung rin grabe ito kay kamaayo, kailangan siya kayo pabor. Ngayon naman, kung kita ikaimutan sa Lord, kaya nagpahimuot to taniya, na ay mga amazing things about ni Lord in favor for us. The enemy is closing us, the door or the ways, but God will find ways. Dili lang kay BDO will find ways. God will find ways. Matod ba? O matod ba din, and the Father has life in Himself, and He has granted that same life-giving power to His Son. O ang amahan na naghatag og kinabuhi, matod pa, naghatag siya life-giving power to His Son. Naghatag siya gahum, kanang gahum sa kinabuhi, matod pa sila anak, and He has given Him authority to judge everyone because He is the Son of Man. Itagahan kuno sa amahan ang iyang anak o kagahom sa paghukom matod pa sa matag usa. Don't be surprised indeed kung sa ay mo katingala. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son. Sa ay katingala nga ang kanang patay diya sa lugnanan makadungog sa pulong sa Ginoo, and they will rise again. Nga mo rise again? Tindog na kayo masimba, magdayag magsimba, mayupo sa Ginoo. Kaya mga patay, dili man ang ubaro. Hello, pabalik sa Ginoo ang mga patay. Pero karon, ang patay ng espirituhan nun, iyang banhawon, aron mabuhi o balik o mga lagad sa Ginoo, simba sa Ginoo. And then, those who have done good will rise to experience eternal life. O kato naghimog, maayo, mo mabanhaw o masinati nila ang kinabuhi walay katapusan, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. Lahigin ang painan sa mga daotan, lahig ang painan sa mga nagtarong. Eternal life ang isa, to experience judgment sa impyerno mga gyud. Diba nagsunod-sunod ang sunog sa Cagayan? Ganyan na ba tayo sunog na puno?
Paggabi mo siguro. Gapon sa Burgos man to. Maghapon. Oh. Diba gusto Inog. ba ay? Inog. Kanina. 6. Dito sa Davao. Sige, balita na pa. Ay, ingon, sa verse 30, I can do nothing on my own, ingon si Jesus. Wala di ko dili ko makay mo sa akong kabalingan. I judge as God tells me. Hukom ako sumala sa gisulti sa Dios. Therefore, my judgment is just busan akong paghukom matarong. Because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. So nakawali si Jesus tungod sa mga pangitabo ato panahon. So naay mga tao nga nangaulian, healed, delivered, nga gikahimong isyu. Pero si Lord na sayod kung kinsay. Sakto, kinsay sayo. So, God will end the torment, the agony, the sickness and diseases of man kung ma-encounter na to si Lord, kung kaluyan ka ni Lord. So everything will end and the new beginning will start. Ang gusto ni Lord, we have to stop sinning so that no worse thing will happen. Maglitay jud ta. Muna nga, salamatan ni Lord for reminding us His words that sinning will not bring us good. It will worsen the situation. It will worsen the sickness or disease. But obeying the Lord will bring us healing, will bring us peace. Will end up agony, but leads us to harmony. Let us pray for His word. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much, Imong Pulong. Sanctify and bless your words. That those who are suffering sickness and disease, oh God, for how many years, will not give up. Will keep on hoping. Will keep on asking the mercy of the Lord. And God's mercy will He give to those who never give up. To those who will tell the truth when Jesus will ask. Salamat o Diyos, imong pulong, siliwig kini sa mga biling at tugo, and continue to bless the hearts and minds of your people nga magpalit ni sa Espiritu Santo para we will not becoming a troublemaker, will not becoming nga mga kutabida sa mga hiya sa Ginoo. Lord, thank you so much for granting our request. In Jesus' mighty name we pray. Amen.